Verse 6, verse 1 hanggang 12. Whole chapter to, pero verse 1 to 12 lang ating basahin. Amen. Praise the Lord. Okay na. Glory to God. Thanks God and praise the Lord. Glory to God. Daniel chapter 6, verse 1 to 12 lang basahin natin. Whole chapter sana ito. Daniel chapter 6, verse 1 hanggang 12. Read, begin. It pleased Daniel, Darius, to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. And over these three presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was prepared above the presidents and princes, because as excellent spirit was in him, and the king sought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains, had consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem. He knelt down his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplications before his God. Verse 12. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. Itong Medes, ngayon ito ay northern Iran. Dito yung mga Kurdish. At ito namang Persians ngayon ay Iran ito. So, meaning to say, itong Medes and Persians ay Iran na rin. Iran. Okay? So, Persia dati yan. Iba naman yung Babylon. Yung Babylon naman ay Babylonia. Ito naman ay Iraq. Yun ang empire na, unang empire ay Babylonian Empire. Yun. Ang sunod na empire ay Persian Empire. Medo-Persian Empire. Ang sunod na empire naman ay Greek Empire. Ito naman yung kay Alexander the Great. At yung pang-apat na empire ay Roman Empire. Ito na sa time ni Lord Jesus na yung Israel ay sakop rin ng sinakop ng Roman Empire ng Roma, Italy yung Israel. Pero meron silang kalayaan lang na sumamba sa Diyos bilang monotheism. They worship one God. Ito yung religion na Judaism. Of course, ang religion lang noon ay dalawa. Yung Judaism na ito ay yung pagsamba ng mga Hudyo, ng mga Hebrew people, ng mga Jewish people to one God. At yung paganism naman ay plurality of
gods. Ibig sabihin ay maraming dinidyos yung paganism, pagan. So itong Roman Italy, yung Roman Empire, Greek Empire, kahit yung sa Persian Empire, Babylonian Empire, mga kanyan, mga paganism. Dahil marami silang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan na nila ay si Baal, si Astaroth, si Moloch, si Dagon. Ito naman sa Greek Empire, ang Diyos nila ay si Diana, Goddess Diana, si Jupiter, si Zeus. O, diba? Yun na, maging yun sa Roman Empire din, mayroon silang mga Diyos-Diyos. At dyan sa Book of Acts, isa na doon si Diana, Goddess, at mga iba pa. Pero ang mga Hudyo, ay sila ay believe only in one God, kaya monotheism, the God of Israel. Dahil dati rin, nagasimba rin sila sa ibang mga Diyos-Diyos ng mga karatig bansa until such time na nag-conclude na sila dun sa labanan between kay Prophet Elijah versus 400 prophet of Baal, 400 ba yun o 450? Tapos mapatunayan doon kung sino yung tunay na Diyos, yung nag-offer sila doon ng hayop na yun, baka ba yun? And then, nilagyan ng tubig, ganyan magtawag na kayo sa inyong mga Diyos, sige, tinawag na yan, mga propita ni Baal na mga 400 o 450, tapos sige na sila, nag-siningit, sigaw sila, gasugat na, wala pa rin, hindi pa rin masugod yung talagang offering. O siguro natutulog ang Diyos nyo, sabi ni Prophet Elijah, o namamasyal pa. So, time na torno na ni Prophet Elijah. So, sige, lagyan ng tubig yung palibot, di ba? O, lagyan ng tubig, o lagyan yung offering dyan. Yung ano man, anong offering na baka ba yun? Or basta ano offering na hayop? O sige, lagyan nyo na ng tubig palibot, tapos lagyan ng, di ba nalagyan yata yun ng bato, kung ako mali, 12 na bato ba yan? Symbol sa 12 tribes of Israel. Basta pinatong doon sa ibabaw na yun yung hayop, and then tumawag na siya sa Diyos ng Israel. Of course, nauna si Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Sa kanilang dumating yan sila David, sila Samuel, at saka kay Prophet Elijah. Yan. Sumunod kay si Elijah. Pero sa time ni Elijah, doon tumawag na si Prophet Elijah sa Diyos. At tinawag niya si Yahweh, si Jehovah, the Lord of hosts, the great I am, the Lord Jesus, the Lord. At yung offering na yon ay na panang apoy, na sunog na panang apoy. So doon makita na yung tunay na Diyos ay yung Diyos ni Elijah, the God, the living God of Israel. At ito rin yung God. Ang title natin ay The Living God of Israel is also the God of Daniel. Amen. Okay? Ay, ang mga cellphone nila, confiscate gali, maliban sa mga adult, no? Ikaw na ang cellphone, surrender anay para makakonsider kayo, makapakinig ng Word of God. Okay, kay Rilan, kay John Lister, kay Ninya, kay Sinapahana. Nag-Bible, kasi ko ano. Bible sila. Bible si Bible, sige, okay lang kung Bible, ha? Pero maganda yung hardbound Bible. Sila, Daniel, para masundan nyo, basta di mag-Facebook, ha? Basi kung wala ako dito, ka-Facebook kayo, so, ayan. So, ito yung pamati kayo mabuti. So, ang title na yun, ngayon natin, ito'y totoo talaga, ang galing nangyayari ngayon dito sa Middle East. Ang title natin ay The Living God of Israel is also the God of Daniel. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, salamat po sa buhay. Thank you for the life and the strength. Thank you for this day. Thank you, sweet Holy Spirit. Guide us, help us as we study Thy Word. Pagpalain niyo rin, Panginoon, aming mga loved ones, kapatiran, here and abroad, sa online, maging sa on-site, o sa dito rin, Panginoon, sa gathering. We pray those Munit, good health kanya kay Pitit Bang, ganun kay Brother God. We pray rin pa yung kasama namin sila, Christian Sobradino, ang kanyang buong pamilya at yung mga iba pa na wala ngayon dito, Panginoon.
Thank you sa yung salita at we pray rin, Heavenly Father, na manalo yung mga Israelites people, soldiers laban sa mga terrorist Hamas at Hezbollah. We pray rin also, Heavenly Father, na we pray for the provision, safety, and protection for the civilian people in Gaza, Palestine, and Israel. We pray for their safety and protection sa mga civilian. And we pray rin, Heavenly Father, na ang mga Muslim and Jewish people, they will know and they will hear the gospel and believe the Lord Jesus Christ and receive by faith Jesus Christ as their personal Lord and Savior, the Prince of Peace. That Jesus Christ is the Prince of Peace. That they will know the Lord Jesus Christ to be the Lord and Savior at maging prinsipe ng kapayapaan sa mga puso. We pray for the leaders of both sides. Heavenly Father, sila rin ito ay magkapatid sa kanilang tatay na si Abraham, the Muslim and the Jewish people. At we pray rin for the Christians, mga pastor, mga Christian, mga believers doon sa Israel, sa Palestine, sa Lebanon, safety protection also for them. At mga Jewish people and the Muslim, sila rin ay they will believe the Lord Jesus Christ. That they will have a personal relationship to Jesus Christ as their Lord and Savior and not the religion. Thank you for this day. Bless your word. Forgive all our sins. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang title, The Living God of Israel, is also the God of Daniel. Kaya dito sa Daniel chapter 6 verse 1 hanggang 20 dito, pero aking binasa ay verse 1 to 12 lang. Makita natin dito yung mga principle sa buhay ni Daniel. Na apat na yung hari na, imagine buhay pa si Daniel, pero apat na hari yung dumaan sa kanya. Parang ganito rin yun. Yung Itbulaga, marami ng presidente yung dumaan. Nandiyan pa yung Itbulaga. Pero yung sa Wawawin, isa lang ang presidente na dumaan yata. Si Gloria lang yata noon. Pero yung marami ng presidente, nandiyan pa rin yung Itbulaga. So, ganun din si Daniel ay marami ng dumaan na presidente o hari, pero si Daniel ay nandiyan pa rin siya sa gobyerno. Si Daniel ay a prophet of God and also third president. Sa three presidents, siya yung first president sa lugar na yun doon sa Middle East. At siya nga ay ginawa siyang third in rank sa kaharian. In the kingdom, third in rank. Meaning to say, kung mayroong king, ano kaya yung sunod sa king, no? Queen? Wala naman yata vice king, no? And then, basta third one siya. Alas ko na. Third in order siya. So, hindi pa natin alam mo, wala naman pala ng second king sila nun. Alas ko matakas. Anyway, gano'n no, si Daniel. At pero si Daniel ay meron siyang principle. Alam mo bakit nabiyag pala sa Daniel? Di ba sila Daniel? Oh, praise the Lord. Diba si Petit, si Monica, pipray na namin sa kanila. Praise the opening prayers. Kaya, ano kaya ang dahilan na bakit yung sila Daniel at yung kanyang mga Israelites na mga kababayan at meron siyang kaibigan na tatlo, si Shadrach, si Meshach at Abednego. At bakit sila ginawang bihag? Diba? Ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel ay buhay at makapangyarang Diyos, the true living God, the powerful God, the God of Israel. But why they became captive? What is the reason na naging alipin sila, nabiyag sila? Alam niyo kung ano ang reason? Because they worship other gods. They worship Baal, they worship Muluk, Astarot, they worship idols. That's the reason na ginawa ng Panginoon, the God of Israel, the living God, ay pinintulutan niya, let them became captive of the neighboring countries like Babylonia. So yun ang dahilan. Once na they turn their back against
the Lord, yan ang kanilang naging loser sila. Yan naman ang sikreto. Meaning, so kung i-apply pala natin sa ating buhay, pag tayo rin pala ay tumalikod sa Panginoon, maging loser din pala tayo. Nagets nyo? Amen? Na tayo pa na pag nagtumalikod tayo sa Panginoon, hindi na naglingkod sa Panginoon, umayaw na tayo sa Panginoon, maging loser din tayo. Ganun ang nangyari sa Israel. Diba merong kasabihan nga, hanapin mo yung mga tao na magdadala sa iyo sa paglilingkod sa Diyos at huwag sa mga tao na dadaling ka sa pagtalikod sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay dapat kasama natin yung mga tao na naglilingkod sa Diyos at hindi yung tumatalikod sa Diyos. Amen? Kaya itong si Daniel at ang Israelites, kaya pala sila naging bihag, bondage in the land of Babylon that time before sa naging bihag din sila sa Persia because of their king in Israel who worship idols. Diyos-Diyosan na si Baal, si Astaroth, si Molech, and other gods. Yun ang dahilan, kaya sila natatalo. So, doon sila, pinabihag sila. At pati yung mga kagamitan doon sa templo, yung mga cup doon na gold, at yung mga secret things sa temple, kinuha rin yun ni King Nebuchadnezzar, dinala rin doon sa Babylonia. And then, nung si King Nebuchadnezzar na ay naging superpower na bansa sila, ay naging mayabang na siya. Ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Ginawa siyang yung parang hayop na kumain siya ng damo. Kumain siya ng damo. Naging kwan na siya. No, para ma-prove na ang Panginoon yung nagbibigay ng power. The Lord is the one who give promotion and demotion. And then yung pumalit sa kanya ay masama niya ugali na ng kanyang anak, si Belshazzar, yung Belshazzar. Yung ginawa ni Belshazzar, yung inuman na gold na sa templo, ginawa nilang inuman ng alak, kasama ni Belshazzar ang kanyang mga asawa, ang mga concubine. Imagine, naging immorality nila ang mga leader doon, governor, princess, at sila ay gindesecrate nila yung gamit sa templo. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay nagsulat na kamay doon. May kamay na nagsulat na, mini tikil parsin, na tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya wala maka-interpret nun, at si Daniel lang ang naka-interpret. At ang na-interpret ng Daniel, ginawa siya ni Belshazzar na hari ng Babylonia, na ang tatay ay si Nebuchadnezzar, ginawa siyang third in rank sa buong kaharian. Third in rank. Kung sa ating time ay siya ay Senate President. Dito sa Pilipinas, ang pinaka number 1 ay President, number 2, Vice President, number 3, Senate President, number 4, Speaker of the House, number 5, Chief Justice. Yan ang top 5. Chief Justice. Number 6, ay kung sino ron, kung Executive Secretary or Speaker pro tempore or Majority Leader, depende, basta yun ang top 5. President, Vice President, Speaker of the House, Senate President, Speaker of the House, and then Chief Justice. Si Daniel ay third in rank. Yan ay, after that, si Belshazzar ay sinakop naman ni King Darius. Pinatay si Belshazzar. Kaya ginawa niya yung gamit sa templo sa Jerusalem, na dinala niya sa Iraq. At naggadiring sila at puro kalaswaan, immorality ang ginawa nila. Ganun ang ginawa nila sa Nova Festival sa Israel. May nakita ko doon na parang Buddha na doon sa kanilang tent. Parang may Buddha doon, parang Diyos-Diyosan. Tapos ay nag-celebrate sila at ang mga bahay, kita ro mga katawan, mga pusod, yung mga, hindi yung mga pure Israelites, mayroon nga doon Israel-German, Israeli siya, tapos German, half ba? At nandun, nagapan siya na, naga-disco-disco, sige, kasi sayawan, yung music festival, an hour sila off guard. Of course, may mga security officer din yun, pero hindi kakayanin. At that time, kaya nga yung evil doings ay
parusa din, punished by evil people din. Kita mo? Bakit sila evil? Because, siyempre, namaril sila ng mga tao, mga civilian, mga walang kalaban-laban, mga bata, mga babae ni-rape, mga bata, mga soldier, pinuntulan ng ulo. At talagang karumal-dumal talaga na ginawa. Kaya, ito si Daniel at sa time na ni Darius, at ang sumunod naman ay si Cyrus naman ang pumalit kay Darius. Pero makita rin, third in rank siya dito sa Daniel chapter 5 verse 29. Sabi dito, Daniel 5:29, they commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom, sa kaharian ng Babylonia. So yun si Daniel. Kaya number 1, ang title natin, The Living God of Israel is also the God of Daniel. The living God of Israel is also the God of Daniel. Number 1, conviction. Number 1, conviction. Pag sinabing conviction, ito ay strong, firm principle. Amen? Yan ang conviction mo. Halimbawa, conviction ko, hindi ako mag-asawa hanggat hindi ako makagraduate sa college. Hindi ako mag-asawa hanggat hindi ako makapagtrabaho. Yan, conviction. Another conviction ay, hindi ako mag-asawa kung hindi naman siya believers ni Jesus. At ang conviction ko rin, mag-asawa ko. Pero dapat, number 1, qualification, graduate sa Bible School. Kaya blessed yan si Ma'am Annalyn eh. Manyan nag-graduate siya sa Bible School. Kung hindi siya graduate sa Bible School, hindi ako mag-asawa. Kahit anong itsura ng babae, basta graduate sa Bible School, yan ang number 1. Di ba? So yun ang conviction, dapat. Di ba? Ganun din dapat ang conviction nyo sa mga babae. Hindi ako mag-asawa ng lalaki na lasinggero, na sugarol. Di ba? Dapat sa mga babae na conviction nyo, hindi ako mag-asawa sa lalaki na tamad. Di ba? Na walang trabaho. Di ba? May conviction rin na hindi ako magkakaibigan sa mga marites, sa bad influence. Di ba? Sa masama yung ugali. Di ba niya, no? Niya. Di ba? Hindi ako magiging kaibigan, ay kung maging kaibigan yung mga nambubuli. Yan ang mga conviction dapat. So si Daniel, mayroon siyang conviction. Anong conviction ni Daniel? Na siya ay napasalamat sa Panginoon, salamatan niya sa ang Panginoon, in everything give thanks unto the Lord. Sa lahat ng bagay, pasalamatan ang Panginoon, umulan, umaraw, bumagyo man, bumaha, salamat sa Panginoon. Alam nyo, tayo mga Pilipino, top 10 tayo sa pinaka most smiling people all over the world ang Filipino. Most top 10 sa most happy people. Bakit? Kasi ang mga Pilipino kahit nagkasabog na yung mga bulkan, no? Nagkakuan pa naka-selfie pa sa likod niya may bulkan, no? Tapos may mga baha pa eh. Tapos may mga baha na nagka-selfie pa sa baha, no? Grabe, no? Nagkabagyo na yun niya pa. Kasi tayo mga Pilipino sa biyaya ng Panginoon ay sanay na tayo sa mahirap. Ilang bisis na tayo nabahaan dito. Di na mabilang, masunugan, dami na mga pinagdaanan din, pero masaya pa rin tayo. So praise the Lord. Masaya tayo dito. Alam mo, pwede tayo magtitipon dito, pero doon sa Canada, sabi ni Pastor Arnel, ang dami nilang pagkain. Alam mo yung refrigerator nila, ang laman ng ref nila for 1 month na na-supply. Ay tayo ay 1 day lang. may ref yung iba nito pero walang laman. May ref rin, wala man gaandar. Binigyan kami ng ref ni Sister Grace Amargo. Doon sa Linaban Norte dinala. Pero yung sikingan nila na ref, sama ko si Missionary Bobby Kipoy pa, nagbuhat doon. Hanggang doon,
nilalagyan lang doon ng mga papel, mga hymnal o Bible. Siyempre, di man mapaandar mo, paandar mo, mga sobra sang libo pa ang bill mo. Pagbukas si Matulog. So, ganun tayo. No? Ang ating provision kaya ating prayer life, Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Daily bread lang, yung sa araw mo na pagkain lang. Kasi kung marami rin pagkain at wala kang rep, mapapanis rin, sayang lang. Kaya, may pagkain dito, kain na at dispose agad. Sa Israel, ganun din. Sabi ng Panginoon, kumuha kayo ng enough lang sa pamilya nyo. Kung big family, kuha kayo, pulot kayo ng mana. Ang mana ay bread from heaven, kapulot lang sila. Pero kung kunti lang ang pamilya nyo, kunti lang, pulutin mo yung iba, may pagkatuso. Kumuha ng maraming mana, bread from heaven, Nag-stock. tapos nag-stock, kinabukasan yung bin-stock na bread from heaven ay naging uod. Makita mo, ibig sabihin, enough lang sa pangailangan ng ating pamilya yung kainin. Kaya ito si Daniel, pasalamat siya sa Panginoon. At meron din siyang nagpipray sa Panginoon. Nagpipray sa Panginoon, nagpipray siya sa Panginoon. At give glory to God of Israel. Kaya dito sa verse 7, meron ditong utos yung si Haring Darius. Yung hari noon, Nebuchadnezzar, Belshazzar, tapos si Darius. Tapos ang sunod doon si Cyrus. Pero dito to ay kay Darius, si Haring Darius. Ito naman ay taga-Iran. O, kita mo, yung hari noon, ngayon, president na ngayon sa Iran ang tawag. Iwan ko lang kung may hari pa ngayon sa Iran or Iraq. Pero dito sa verse 7, Daniel chapter 6 verse 7, sabi dito, mayroong batas o decree. All the presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counselors, and the captains have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, matatag na kautusan, that whosoever shall ask a petition or prayer of any God or man for 30 days. So, sa loob ng 30 days, save of the, ibig sabihin, sa loob ng 30 days, yung, kung gapray ka, may petition ka, doon kay King Darius ka mag-pray, maghingi. King Darius, bigyan mo kami ng tinapay. King Darius, bigyan mo kami ng alak na katas ng ubas. Kasi yung alak nila noon ay katas ng ubas. Yung alak kasi natin ngayon ay may halo na mga alcohol. Na pag dati may natira dito mga alak dito sa bahay, kasi may mabuti ng alak yan, yung ba'y tinapon ko na. Ginpa ko yung laman ng alak, ano yun, hinibra or tandoay, nilagyan ko ng apoy, galiyat, gapire. Ibig sabihin na kung ininom pala ng mga tatay yan, o kahit mga babae, yung mga bitukan nyo, mga small intestine nyo, mga large intestine nyo, ay little by little ay nagiging brittle because mabirihat. Yan. Kaya, yun ang mga sinuuna nila na wine juice nila from the grapes. Kaya dito ay sabi dito may decree, firm decree that kung may petition kayo ay dapat kay King Darius lang. Pero kung ang petition nyo ay kay Yahweh, kay Jehovah, the Lord of Hosts, kay God of Israel, hindi pwede. Or kanino mang tao, kung kay Daniel o kay Shadrach, Meshach, Abednego, or sa King of Israel, hindi rin pwede. Mayroong penalty. O King, he shall be cast into the den of lions. Yun ang penalty nila. Itatapon sila sa kulungan ng mga leon. Dens of lions. Pero ito ay, ang conviction dito ni Daniel ay hindi siya nag-obey. Ito ay kanyang, hirap nun na ikaw ay hindi makakapag-pray. Ang hirap kaya nun. Alam niyo doon sa Great Britain, napanood ko sa YouTube, meron doong babae, sa public, bawal pa nga sa Britain ang mag-pray sa public. Ang kaharap pa naman niya yung abortion clinic, o bahay na abortion na nag-operate.
Hey, gatayo lang pala siya doon, tapos ga-pray siya. May lumapit na police car. At bumaba yung dalawang policeman. At tapos, gi-interrogate siya, what are you doing? Ay, sabi, inimbestiga nga, what are you doing? Sabi, praying. Yan ay labag sa ating batas sa Great Britain. Bawal pala mag-pray in public. Kahit yung nag-pray ka lang na in your mind, bawal din. Ay, grabe mo. Oo. Hey, siyempre, in-interrogate ka. Siyempre, Christian ka, hindi ka man pwede mag-sinungaling. Wala, nag-aisip lang ako kung sino ang nanalo sa NBA or sa football. Siyempre, hindi ka man pwede magsabi ng ganyan kasi sinungaling ka pa. Siyempre, bilang Christian, truth ang kanyang sabihin. Sabi niya, I'm praying to God. O, siyempre, bawal pala yun. Tapos, dinala na siya sinakay na siya sa police car at imbestigan at pailan ng kaso. Could you imagine, Great Britain, yan galing yung mga reformers, yan galing si Charles Spurgeon, the Prince of Preacher. Yan si Charles Spurgeon, ang congregation niya, ang attendance niya ng mga 3,000 to 10,000 o 30,000. Basta, ang dami yan. Yun pala, meron siyang 70 men, kung di ako magkamali, praying for him while preaching siya. So, pero ngayon, sabi nila, ang lugar na lang yan, naging museum na lang. Siyempre, galing din naman ang mga believers sa Israel, din napunta doon sa Great Britain, dahil doon sa Book of Acts, may mga si Claudius, Claudia, sino doon na banggit na napunta rin doon sa may Europe, sa Great Britain, din mga believers doon sa, because of persecution, mga believers ni Lord Jesus, pero siguro napunta rin sila sa Amerika. Doon napunta rin dito sa Philippines. Kaya kung may Baptist believers man dito sa Philippines, nagsimula sa isa at dumami na, nagsanga-sanga na yan. So imagine, no, yung conviction na mag-pray ay bawal doon. At meron din war veteran. Siya naman ay war veteran sa Afghanistan for, I think, na makamali, for 10 years. At ganoon din, nag-pray rin siya. Gatindong rin siya in public, gapray siya. Sinita rin siya ng police na taga-Britain. At sabi, what are you doing? Are you praying? Yes, I'm praying. I'm praying for my son. Imagine, bawal din. Nagipag-argumento rin siya. At meron din siyempre mga congressman doon na pabor naman sa prayer. Meron kasing congressman din na gumawa ng batas na bawal mag-pray in public. Even mag-preach in public about Jesus, bawal din. Could you imagine, ano? Kaya, ikaw, ga-pray ka lang, no? Tapos bawal na. Wow. Pasama, praise the Lord. No? Thanks God na ang ating mga police dito ay kahit mag-pray ka sa kanila, hindi ka naman hulihin nila. Kasi they need prayer. Because prayer, asking to God, and prayer is petition to God, and prayer is ask help for God. Ibig sabihin mong pray ka sa ating sarili, we cannot do it by us. We need God. Ibig sabihin kung pray ka, you are humble before God. Amen? Pray tayo, we need God's help. Amen? Even King David asked God, pray to God. Even Daniel, pray to God. Even Queen Esther, pray to God. Alam nyo, bakit kayo itong Israelites, no? Itong mga Hudyo? Kasi ang synonym naman ng Israelites, Hebrew, Jewish, Jew, Hudyo, Semitic, Semitic people, sila yan ay bisim lang. Ibig sabihin ay synonym lang yan. Ang Hebrew people, ang Jewish people, Israelite people, Semitic. Kasi Ham, anak ni Noah, si Shem, Ham, Japhet. Ay, tayong mga Pilipino, sad kaya tayong lahi kay Japhet. Ay si Ham, ito yung mga sa Kanaan. Kasi ito yung sinumpa ni Noah. Kasi si Noah, nung after the flood, nagtanim siya ng puno ng ubas, grapes. At nung nagbunga na yon, hinatas niya at ininom niya at nalasing siya. At nalasing siya na naging hubad si
si Noah at si Ham na anak niya ay nakita niya yung kahubaran ng kanyang tatay, di ba niya tinakpan? Kaya ang ginawa ni Shem at na ni Japhet ay paatras nila na ang kanilang tatay ay tinabunan at paatras sila. Ayaw nilang makita yung kahiyan ng kanilang tatay. Pero itong si Ham ay sabi nga ng ibang mga Bible scholar, ibang mga komentaryo, ay itong si Ham ay may pagkabakla. Di man niya tinakpan yung kaubaran ng kanyang tatay. At nung nagising na nung pawan na si Noah, din-bless na si Shem, si Japhet, pero Shem ay sinumpa niya dahil sa kanyang ginawa na yun na hindi man lang niya inayos si tatay niya, tinabunan yun. Nakedness. Oh. Kaya, alam niyo sa Bible, si Peter ay galing sa tubig at sabi na ba, naked siya. Sa kanila kasi pag nakasando lang, naked na, tapos kung naka-boxer short na, naked na yung term doon. Ang mindset natin mga Pilipino, pag naked ay hubot-hubad talaga. Pero yung naked, pag kuhan ka lang yung may saplot ka na parang boxer short o brief or sando, sa Israel pala sa Bible customs nila, naked na pala yun sa kanila. So di ba dyan, mataas ang standard nila. Kaya doon, ang conviction ni Daniel ay siya ay pasalamat sa Panginoon, give glory to God, praise to God, pray to God. At yung decree na yun ay hindi niya sinunod yung kautusan ng hari. Kaya sa verse 10, ikaw ba naman, makatiis ka pa naman na hindi mag-pray? 30 days, hindi ka mag-pray? Subukan natin kaya na hindi tayo mag-pray. May utos si Presidente Bongbong Marcos na walang mag-pray sa inyo, kanino mang tao, kaninong Diyos. Sa akin lang kayo mag-petition kay Bongbong Marcos. Hindi tayo mag-pray sa Diyos. Bakit di siya tayo katiis, no? Hindi tayo sa kahinga, no? Kasi ang pag-pray yan ang ating parang ginawa. Nakakahinga tayo, nakaka-pray. Kasi pag may problema tayo, pag nakapag-pray tayo sa Panginoon, naramdaman yun, pag nag-pray ka, parang nabawasan yung kabigatan mo, no? Halimbawa sa hospital tayo, tapos yung problema ng hospital bill, at sakit ng ating kapamilya. Pero pag nag-pray tayo, na something power na ang Panginoon nagbigay sa atin na ang ating burden ay nalilisin or totally nawala because of prayer to God. Could you imagine, na hindi tayo mag-pray sa Panginoon? Hindi natin kaya yan. Kailangan mag-pray talaga sa Panginoon. Pero bakit may mga tao na baliwalan sila, hindi mag-pray, no? Nabubuhay na sila, kain, tulog, trabaho, walang prayer. No? Kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. Sila naman ay mga buhay physical, pero sila ay patay spiritual. Kaya pag gumagawa lang sila ng kasalanan, kaya itong mga Hamas na yan ay buhay physical, pero patay yan spiritually. Could you imagine, makita mo lang yung mga nagtitipon dyan ng mga kabataan, tapos pagbabarilin lang, pugutan ng ulo, hagisan ng granada. Ibig sabihin, buhay sila physically, pero patay spiritually. Walang pag patay spiritually, walang kaugnayan sa Diyos. Manhid. Kahit sila ba sabihin na mayroon silang religion, pero ang Diyos nila ay hindi tunay. Dahil ang Diyos talaga na tunay ay ang Diyos ng Israel. The living true God of Israel, the God of Noah, the God of Daniel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob or Israel. Ito rin ang the God of Daniel. Kaya si Daniel sa chapter 6 verse 10, nag-pray siya that, now when Daniel knew that the writing was signed, pinirmahan ni King Darius, he went into his house, pumunta sa bahay niya, and his windows being open in his chamber, toward Jerusalem, binuksan niya yung bintana. Saan dito ang north side? Di ba ang aeroplano ay parang doon papunta? So doon ang Manila. Pero parang doon ang Katiklan, Patog na doon, Katiklan. Pero bang nakita ko aeroplano, papunta doon, So doon ang north. So doon ang north, sa mapa, ang Israel. Dito Pilipinas, sa Israel, dito banda. So doon. So kung may bintana dito, mag-pray sa Panginoon, dito ka luluhod niya dito. Kung saan banda, kaya sa bahay nyo, kung saan banda yung Israel, Jerusalem, doon kayo luluhod. Kung saan ba banda dito ang Israel?
Hindi pwede doon kasi doon ay Iloilo doon, di ba? O Pamindanao doon. Doon banda, mga dito banda tama. South, West. southwest, north siguro. North, South, and West. Basta dito. Kung may kumpas kayo, malaman nyo yan. Kung saan banda ang Israel. So kung saan banda ang Israel, doon si Daniel luluhod kung saan bandang Jerusalem. Kaya dito ang ginawa niya, toward Jerusalem. He knelt down, his knees, lumuhod siya. So tayo lang dito, wala lang. Kasi tayo namin kung may church talaga, may luhuran, no? May kaya wala tayong invitation na forward kasi masigip ang lugar natin. Wala tayong lugar kasi. Kaya kung malawak talaga yung ating place, pwede nating maobra yun na mayroon tayong alam mo, ang gusto ko dyan sa invitation, pag after preaching, may invitation. Diyan kasi ang tsanda ko nga, Bible student ako, makapre ako, Lord, ba ako i-kwarta, pambakay kupon, pambakay papel, pambakay toothpaste, Lord, tama ko, na gusto ko makabisita, pray, tapos nasuspindi kami sa Bible school. Alam mo ba ang saga? Nagminali kami sa mga school, sa Muntinlupa National High School, sa mga San Pedro National High School. Ga-preach ba kami, sige, mong preach lang. At tapos sa may bisitang Kano, dumating, ay gutom kami, naghinto kami sa restaurant para magkuha ng ilabas, pero pa na yun, alas 5 pasado na. Nakita kami pastor, ay nagalit imaw, ba ka mo, may bisitang Kano. Ay di, nagko kami, tapos amo penalty ay, suspended kayo for whole semester, bao, di pa rin ka-graduate to, di pa rin ka-graduate, graduating ako. Pero ang ginagawa ko palagi, pag altar call, pray, Lord, sana matanggal yung kuha namin, yung ma-lift up yung ma-lift up yung penalty na ma-suspended. Kumbaga, tanggalin yung suspension at hayaan kami na maka-graduate. So, yan palagi na-pray ko. Kala nyo, answer prayer ni Lord. After many months, sabi pastor, sige, kung may utang mo sa ito sa treasurer's office, sa inyong tuition fee, bayaran nyo lang, pwede na kayo ka-graduate. Grabe, lipay. Basta rin nag-pray. Altar call. Pero dito wala tayong altar call dahil masigip ang ating lugar. Praise the Lord na at least marami tayo na 20 at 24 na karana. Kung mag-30 tayo, wow. So, sige lang. Siyempre, kapri man kami, kita nyo tagkaano, elementary school, sa tapat ng ibakanting lupa, kapri man sana ibigay na Lord. Si Lord naman may-ari ng langit at lupa. Hindi pa dumating si Lord. Pero kung ganito lang, ay stage lang muna. Kaya dito ay conviction ni Daniel. Nag-pray talaga siya. Hindi siya makatiis na hindi maka-pray. He knelt down 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Na palagi naman niya ginagawa. Number 2, no compromise. Hindi talaga na-compromise si Daniel na mag-ask petition sa kay King Darius kundi sa God of Israel. No compromise din sa ating buhay. Kaya pasalamat tayo. No compromise. Kaya alam niyo bakit galit na galit sila sa mga Hudyo? Kasi ang mga Roman people at mga taga-Europe, the European people, nagagalit sila. Bakit itong mga Hudyo daw ay unity? Mayroong unity yung Jewish people. At ang mga Jewish people ayaw maki-intermarriage sa ibang lahi. Yan ang kinagagalit nila. Kasi ang mga Hudyo ay ayaw nila na malahian sila ng ibang lahi. Kasi ibang lahi that time ay ibang Diyos ang sinasamba. Hindi si Yahweh, hindi si Jehovah, kundi ang kanilang sinasamba ay mga pagan gods. O naalala nyo kahit si ninuno na nila na sino yun yung sa mga ninuno nila na galing sila dun sa Iraq. May dadadila sila ng mga Diyos na ginausoy ng kanilang parents. Ay sabi ng babae na yun na may dalaw ako,
Pero hindi ako makatayo, yung pala tinago na kanyang Diyos sa kanyang higinigaan. O, kita po, mahilig rin sila nun sa mga the idols that time. Kaya ayaw ng mga Jewish people na malayan sila ng ibang rasa. Kaya galit na galit. Imagine si Hitler, pinapatay niya ang mga Jewish people, 6 million Jews. Could you imagine? Galit na galit. Galit rin yung mga, that time yung si Haman, Hamas na rin, no? Haman. Sa time ni Queen Esther na, kasi itong si Mordecai, ayaw yumukod kay niya. Pag dumaan si Haman, siya rin ay sa palasyo ng katrabaho. Parang kung siya, parang executive secretary. Dapat kung dumaan si Haman, dapat yuko agad. Kasi siyempre na-orient sa kultura na mahod nyo na huwag kayong yuyuko kahit kanino. Sa Diyos lang kayo yuyukod. Ay galit na galit si Haman. At nalaman niya si Mordecai na Hudyo pala. Kaya nagpunta sa hari, nag-request at mayroong mga decree rin na lahat ng Hudyo ay ubusin, patayin, annihilate. Yan rin ang goal ng Hamas. Ubusin lahat ang mga Hudyo, mga Jewish people, ubusin, patay. Ay yung mga Hudyo ay kay Jesus yan na kwan, na lahi, bawang sigrilyo. Sugod. So yun, no? Kaya, galit na galit sila. Hindi natin, ba't ganun na lang ang galit nila sa mga Hudyo? Pero tayo mga Pilipino, love natin yung mga Hudyo. Kaya noong World War II, noong pinapatay ni Hitler yung mga Hudyo, may mga survivor doon. Ano tawag doon sa survivor? Ano survivor tawag doon? Refugee. Tinanggap natin dito sa Philippines. I think ang president nun si President Manuel Quezon or President Manuel Rojas. Yung tinanggap natin. Kaya tuwang-tuwa sila sa mga Pilipino na tinanggap natin ang mga Hudyo. Kaya dito ay no compromise. Ganoon sa atin, no compromise. And then the last number 3, yung consequence. Yung consequence dito sa verse 19, sabi dito sa verse 19, Daniel chapter 6 verse 19, ang consequence ni Daniel, then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. Alam niyo yung si Daniel ay dinala doon ng mga nagmarites sa kanya, yung mga nainggit sa kay Daniel, na inahanapan nila ng mali si Daniel. Ito si Daniel, no? Nagsimba siya sa Diyos niya. Nalungkot yung hari kasi kaya lang may pinirmahan siya at may panang sing-sing ng hari na may sign. Kaya yun, wala nang magawa yung hari kaya siyempre may batas. So si Daniel at yung mga nainggit sa kanya ay dinala siya doon sa lion's den. Pero nang hinulog siya sa lion's den, ang ginawa ng angel of the Lord, yung mga labi, mga bunganga, labi, the mouth of lion ay pinatikom ng angel of the Lord. Lahat yun. So, pero yung mga nagdala doon kay Daniel sa lion's den, yun ang consequence na yun ang dinala doon, inutusan ng hari at itapon doon. Hindi pa nakalapag ang kanyang mga paa sa lupa ng mga nainggit kay Daniel, nilapa na siya silang agad ng mga leon. Pero si Daniel ay niligtas ng Panginoon. When he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou serve continually, able to deliver thee from the lion? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceeding glad, natuwa yung hari for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den.
So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Then, their children, o pati yung mga anak ng mga nagsumbong laban kay Daniel, mga nagmarites, na mga inggitiro, and their wives, o pati mga asawa, and the lions had the mastery of them. Ba, mastery yun ng lion ng mag-angka ba? And break all their bones, o pati mga buto, nakalasog-lasog, in pieces, or ever they came of the bottom of the den. O, hindi pa nakalapag. Kaya, yun ang consequence sa kanila. And then yung consequence pa dito ay nagkaroon ng batas. Sabi dito, Then King Darius wrote unto all people, nations, and language that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Who is the God of Daniel? The living God of Israel, the Lord Jesus Christ. Yahweh, Jehovah, the great I am. He is the living God, and steadfast forever, and his kingdom, that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, what delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. O binanggitan dito yung pumalit kay Darius, si King Cyrus. Yan. Alam niyo alam lang sana, ito si Darius, yung King of Persia. Kumbaga, sa time natin, si Darius, King of Iran. Si Darius, President of Iran today. So yung si Darius naniniwala sa God of Israel. Pero yung King or President of Iran ngayon, hindi naniniwala sa God of Israel. Pinakalaban pa nila yung Israel. Walang pakiba noon sa time ni Joseph. No, si Joseph, yung Pharaoh, King of Egypt, ay kilala niya yung God of Joseph, the God of Israel, ay true God. Kaya gin-bless yung Egypt because of Joseph. At yung Pharaoh, mabait. Yung Pharaoh, kaya pag may pastor nagsabi na Pharaoh is the type of Satan, ay mali yun. Kasi ang Pharaoh nun ay mabait kay Joseph at gin-bless ni Lord yung Egypt because of Pharaoh na yung nagtanggap sa Israel. Kaya, yun. Pero yung pumalit na Pharaoh na hindi kilala si Joseph the Dreamer, yun pinagmalupitan yung mga Hudyo, yung mga Jewish Hebrew people, katulad sa ginawa rin ni Hitler at sa ginagawa rin ng mga anti-Semitic people. Ibig sabihin, anti ay hindi pro. So, ganun ang nangyari. Kaya, kung yung presidente sana ngayon ng Iran ay gayahin niya si Presidente Darius o King Darius, naniniwala sa Diyos ng Israel, at alam niya na panalo palagay ang Israel as long na they believe in Jehovah God, Yahweh God, the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace. Hindi na nila yan gigirahin ang Israel at yung lupa na yan na binigyan ni Lord at hindi naman nila tuluyang nilipol ang tao that time, bigyan na lang sila ng estado. Palestinian state na lang, Israel state. Recognize na lang na Palestinian state kasi sa Palestine, mayroon ding mga believers si Jesus Christ. May mga pastor din na Palestine na convert. Kaya lang, 1%. Ibig sabihin, kung ang tao dun sa Palestine ay, including Gaza, ay 2 million, no? Ang tao. 2 million o 3 million? Pila? 2 million, no? Ang resident nila. 1% doon ay believers of Jesus Christ. O ilang percent ang ang 2 million? Sige nga. 1% ng 2 million. Ilan? Marami rin yan.
1,000. Ha? 1%? Ng 2 million? Baka 10,000 siguro. Kasi kung 100 na Palestine, isa lang ang believers ni Jesus, ibig sabihin, 99 yung hindi. Ha? Oh, 10,000. Ibig sabihin sa 10 million, 2 million ng Palestine, 1% yung believers ni Jesus. Ibig sabihin, mayroong Christian doon na 20,000. Kung marami na akala natin ay sa 2 million ay 1% lang yung believers ni Jesus, pero 20,000 rin, buwan-buwan. Ay sa Israel, ang populasyon ng Israel ay 6 million, 2% doon yung believers ni Jesus. Kung di ba din, no? Kung sa 100 na Hudyo, 98 hindi niwala kay Jesus. Dalawa lang. Pero sa 6 million, ang 2%, 120,000. Abo man, no? Medyo singkiri matodo, pero kung panay sa 6 million, ay 120,000 men na Hudyo, yung believers ni Jesus. Kaya nga, kapwa Hudyo, reaching out Hudyo people. Doon sa Lebanon, may pastor din doon. Kaya pangalan nila ay Life Church, ano pa? Wala lang word ng mga Baptist church, wala lang mga Christian church, or wala lang mga church lang na Grace Church, gano'n lang, Life Church. Pero ang salvation na the same sa ating mga taga Christ Baptist Mission Church. Imagine ano, kaya sa time ngayon, hayaan na sila, makawin sila ng Palestinian state, Israel state, let them live na lang, dahil si Lord Jesus, kailangan nila pareho ng Hudyo at ng Palestine. They need Jesus. Even the Hezbollah and the Hamas, may chance pa yan sila na they will repent and believe Jesus Christ as their Lord and Savior. Even the son of the Hamas, na-convert siya sa Christianity, di ba? Nakakilala sa kay Jesus Christ. So, may mga consequence yan na unless they will believe the Prince of Peace, walang peace. But once they believe the Prince of Peace, Jesus Christ, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ, then magkaroon long-lasting peace, because Jesus is the Prince of Peace. So they need Jesus, both the Jewish and Palestine, the Hamas and the Israel soldier, and the leaders of Israel, Benjamin Netanyahu, and the leader of Hamas. They need Jesus Christ to be their Lord and Savior. And praise the Lord. Ngayon sa Amerika, yung kanilang Speaker of the House, believers of the Lord Jesus Christ. Aging bulgar niya yung Disney. Yung ginapaswert ng mga Disney ay yung mga Antichrist at demon, evil. Ginbulgar ng Speaker of the House na yan ay hindi godly. Ginbulgar niya because siya, sabi niya, nasa authority tayo because the Lord nilagay tayo. God put us in this position in authority. So, thank God na ang Speaker of the House sa Amerika ay believers in Lord Jesus. Ang atin naman dito ay si Speaker Romualdez. So, dati si Speaker Judy Benicia, nasulwining siya ni Pastor Congressman Bini Abantian. Nasulwining siya. So, praise the Lord na si Daniel, Catholic Daniel, siya ay third in rank doon sa Babylonia, doon sa naging leader din doon sa Persia, sa Iran. Iran. Leadership. Hindi lang siya prophet of God, but also siya rin ay leader sa government. Kaya lang, kinukuha nila akong kagawad sa Barangay Brenes. Ayaw ko. Dahil consider lang sa Word of God. Ayaw kong madisturbo. So, praise the Lord. The living God of Israel is also the God of Daniel. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you so much sa Word of God. We pray, Heavenly Father, of peace for Jerusalem. We pray for the Palestinian people, Gaza people, and the Israel people, the Hamas people, Hezbollah people, and then sa Yemen, that the love will abound because God is love. The teaching of the Lord Jesus, love your enemies.
So we pray for their salvation also, that they might come to the saving grace knowledge of the Lord Jesus Christ. They will repent of their sins and pray toward the Lord Jesus Christ, who is their Lord and Savior. Bless every one of us. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name, amen. Okay, pray offering, Lord God, bless na aming offering and the food. Thank you sa lahat. In Jesus Christ's name, amen.